Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone, sino nga ba ang kukuning player bilang kapalit dyan nga sa maiiwang pwesto ni Japeth Aguilar bilang reserve player ng ating Gilas Pilipinas? At Japan B-League, napakalaki ng maitutulong sa NBA Dream netong ating pambatong si Kai Sotto at ng mga susunod na Pinoy na mga ngarap na makapasok sa NBA. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Nitong nakaraan mga kabasketball, sa inilabas na exclusive interview ng Samahang Basketball ng Pilipinas kay Coach Tim Cone, ay sinabi nga nito kung gaano kahalaga etong si Japeth Aguilar, especially ngayon na inalis niya na nga etong si Jamie Malonzo para nga dyan sa FIBA OQT at gusto niyang ipalit dyan nga sa 12 etong si Japeth Aguilar. So paliwanag ko lang mga kabasketball kasi may mga nalilito doon sa comment section. 14 na yung players ng ating Gilas Pilipinas. 12 yung original, no? At merong 2 reserve. Yan nga si Mason Amos at si Japeth Aguilar. At dahil nga out na etong si Jamie Malonzo para sa FIBA OQT, aakyat kung tatanggapin ni Japeth Aguilar, no? Aakyat siya dito sa 12 at magiging isa na lang yung reserve ng ating national team. So ba't ko ba nasasabi yan mga kabasketball? Matatandaan na nung April ay ipinalita ni Coach Tim Cone na idadagdag niya etong si Japeth Aguilar saka si Mason Amos bilang mga reserve player ng ating Gilas Pilipinas. So sasama sila diyan sa mga practice, sa mga travel, no, sa mga tune-up games ng ating national team kasama yung 12. So bali 14 sila mga kabasketball. Yun nga lang, yung 12, syempre, kung hindi yan magkakaroon ng injuries, sila yung papasok sa Final 12. Eh ngayon nga, nabawasan na ng isa. Yan nga si Jamie Malonzo. Kaya nga kinukuha ni Coach Tim etong si Japeth Aguilar para maging 12 ulit. At dahil nga dyan, syempre mga kabasketball, kasi pwedeng magkaroon ng mga injuries, kaya ayaw niya na kasing maulit yung nangyari doon sa first window na meron siyang mga players. Yun nga lang, di ba, hindi nakapaglaro si Junmar, hindi nakapaglaro si AJ Edu, di ba, tapos si Jamie Malonzo nagka-problema pa. So ilan na lang yung natira? Siyam, di ba? Kung hindi pa kinuha si Japeth, hindi pa magiging 10. Ayan yung ayaw mangyari ni Coach Tim Cone. Puntahan naman natin etong magiging papel ng Japan B-League para nga dito sa pangarap na NBA netong ating pambatong si Kai Sotto at na mga Pinoy players na mga ngarap na makapasok din sa NBA. Sa kasalukuyan kasi mga kabasketball, nabibigyan ng Japan B-League ng magandang playing time etong ating pambatong si Kai Sotto. Nade-develop siya dahil mga matitinding kumbaga imports din yung mga nakakatapat niya rito kasi 3 imports, meron pang naturalized player. So kadalasan dyan mga big man mga kabasketball. So parang kumbaga nasa NBL pa rin si Kai. Sa darating na mga taon mga kabasketball, magkakaroon ng malaking pagbabago ang Japan B-League. So paano ba yan? Yung salary cap nila mga kabasketball aabot na sa 800 million yen o katumbas ng almost 300 million pesos or all more or less o hindi aakyat ng 6 na milyong dolyar. So para magkaroon tayo ng idea mga kabasketball, ang NBL Australia ay 2 milyon lang, no? $2 million lang yung salary cap. Etong Japan B-League magiging lagpas 5 milyong dolyar. So lagpas doble na yung kanilang magiging salary cap. Kaya mas malaki yung opportunity na makukuha ng mga Japan B-League teams na makakuha ng mga bigating players diyan nga sa NBA, sa G-League, 'di ba? Sa Australia, pwede rin silang makasungkit ng mga players. Di pa sila natatapos diyan mga kabasketball. Tatanggalin na nila yung restriction diyan sa player on the court. Kasi sa kasalukuyan, 2 imports lang ang pwedeng magsabay sa isang team, no? Tapos isang naturalized player, so bali 3. O isang Asian import gaya ni Kai. So sa susunod, wala, yung 3 import na yan pwede nang sabay-sabay. Tapos isang naturalized player, so bali 4 na import na yon. Tapos isang local lang. So ganun katindi yung magiging competition sa kanila. So ito pa ang pinakamatindi mga kabasketball, magkakaroon sila
ng Japan B-League draft. Meron naman ng PBA niya, no? Pero dito kasi matindi. Pwede yung mga graduate ng high school diyan sa Japan, sa iba't ibang mga bansa, gaya dito sa atin sa Pilipinas. Pwede rin yung mga naglalaro sa college sa Japan, pati sa ibang bansa. At pwede rin yung mga professional players na hindi aakyat sa 2 taon na naglalaro doon. Halimbawa, nakaisang taon ka pa lang sa PBA bilang professional, pwede ka pa rin sumali sa Japan B-League draft. At bibigyan nila syempre ng magandang kontrata at magkakaroon na rin sila ng tinatawag na star player clause, kung saan pasasahurin nila ng 150 million yen o katumbas ng $1 million or 56 million mga kabasketball. Pasasahurin nila yan per year at pwede pang tumaas, no? Pero i-record lang nila yan na 150 million yen. So para talaga lumakas yung kanilang liga. Imagine nyo kung makakakuha si Kai ng ganyang star player clause. Mas doble yan, doble ng two-way contract. Kasi ang two-way contract ng NBA ay ano lang, $500,000 US. Wala pang $1 million. So yun mga kabasketball, sana magkaroon ng NBA player etong ating Pilipinas, no? Homegrown, gaya ni Kai Soto. Kasi meron naman tayong Jalen Green, may mga lahing Pilipino yan, no? Jordan Clarkson, pero wala pa tayong homegrown Pinoy dito lumaki sa Pilipinas na nakapasok sa NBA. So ang tabayanan natin mga kabasketball yung mga susunod na kaganapan. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.